Tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, salamat po sa handog ng iyong anak at sa paalaala ng kanyang sakripisyo ng pag-ibig upang ang bawat isa ay makinabang po dito. Lord, tulungan mo kaming maipamalas ang pag-ibig na ito sa aming mga relasyon at mamuhay ng nagkakaisa bilang iyong mga disipulo. Turuan mo kaming magpalakasan, maglingkod at lumago ng sama-sama sa pananampalataya upang maipakita namin ang iyong pag-ibig sa mundong ito. Church, let us all eat the bread and drink the wine. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Good morning po sa inyong lahat. Kumusta ang inyong prayer and fasting? Baka fast eating ha? Ano nangyayari? Tingnan niyo ang katabi. Tingnan natin kung halata ba na nagpa-fasting. So, wala ako na ang Panginoon ay kasi ang ating tema sa ating fasting ay empowering 21 days of empowerment. So pagkatapos ng 20 araw na ito hanggang sa kasalukuyan ay merong impress ang Panginoon sa iyo. Una yung ano yung magiging role mo sa kanyang katawan. At pangalawa, maaring meron kayong minimiti na makamtan sa taon na ito na ipagkakaloob ng Lord ay ang maganda ay i-list down natin. Sabi niyo yung ating prayer list. At kahapon ay pupuntahan kaming reunion ng aking mga kasama sa dating trabaho ko ay nabanggit ng aking may bahay na meron na raw siyang listahan. Pero hindi niya pinapakita sa akin. Pero meron siya sinabi na sana ay matupad. Hindi ko na sasabihin sa inyo pero pag binayaran niyo ako. Alright. So, kasi yun nga, isang bagay na tayo ay hingi ng kapangyarihan dahil meron tayong gustong makamtan. And I believe na sa pamamagitan ng patuloy nating pag-ipag-usap sa Kanya sa ganitong panahon, meron siya sasabihin na ibibigay niya. Dahil alam niya na kapag nakamtan mo yon, hindi lang magiging thankful ka, mapagpasalamat, kundi kung ano man yung pinapagawa niya ay magiging kayong masigla sa paggawa noon. Kasi yung ibig sabihin ng empowerment, encouragement, enthusiasm. Yung salitang enthusiasm ay buo ng dalawang Greek word. En, ibig sabihin doon, and theos in God. So our goal for our fasting and prayer this year, is for us to experience the encouragement. We receive the enthusiasm, yung kasiglahan. Pero kung ano man yung iniisip natin na gustong gawin ng Panginoon sa pamamagitan natin, ay ating magawa. Kasi di ba, kahapon sa aming usapan sa aming fellowship and reunion ng mga kadati kong katrabaho, ang pinag-testimony nila ako doon at ang aking sinabi ay, yun nga, ano yung, bakit ka ganun ngayon? Bakit yan ang ginagawa mo? And relate ko yung lahat ng mga nangyari sa aming opisina na alam nila na naging hakbang para kung anong ginagawa ko ngayon ay masigla kong gagawin. Kasi sabi nga nung isang paborito kong aklat,
yung 8 Habit ni Stephen Covey, bawat isa sa atin ay merong 4 na stages ng existence. At gusto kong tandaan natin ito. Una, to live. Tayo ay nabuhay, mabubuhay. Di ba? It's not because of us, but because God blessed our parents na ibigay yung ikaw ngayon. Di ba? And you are blessed kasi sabi nga ay from amongst the many that can be produced through the union of husband and wife, ikaw ang resulta. Kaya maging masaya ka. Buhay ka ngayon. Hindi ka, meron ka opportunity para magpatuloy sa paglago. So, pangalawa, to learn. Tayo ay tinulungan ng ating mga guro, ng ating mga magulang para matuto. At ang ebidensya ng tayo ay natuto, meron tayong mga skills, meron tayong mga abilities, meron tayong mga gifts na nagagamit ngayon. Hindi lamang to produce what we need, but also to serve others. So, yun yung to learn. And then, pangatlong stage ng ating existence, to love. Tayo ay matututong magmahal. And it's not only related to the relationship between husband and wife. Ito ay para tayo ay magbuhay sa isang community. Katulad ng sinabi ni Pastor Arnold kanina, we are here to exist as a community. We cannot live by ourselves. Ba, sabi ng Lord ng Panginoon mismo sa unang talalaki na sabi niya, hindi mabuti na siya ay nag-iisa. Kailangan niya ng helpmate, kapartner. And then sa ating community, hindi lamang isa ang binigay, napakarami. And then, lastly, pang-apat na stage na dapat ay ating laging pag-isipan at yun ang ating gawin habang tayo nagpa-fasting ngayon, to leave a legacy. Mag-iwan ng pamana. Ano bang sasabihin ng tao kapag ka ikaw ay nakalagay na sa loob ng kahon? Diba? Yun ang introduction ni Stephen Covey sa kanyang aklat na 7 Habits of Highly Effective People. Anong gusto mong sabihin ng mga taong nakakilala sa iyo, naranasan ang iyong existence kapag ikaw ay naroon na sa loob ng kabaong? So, yun, masyado namang morbid yan. But it's a reality that we have to think about. Pero sa along the way, bakit ko sinasabi ito? Along the way, dahil iba-iba nga yung pace, iba-iba yung labi nating hakbang at stage ng paglago ng bawat isa. At meron tayo mga karanasan na naging dahilan kung bakit naniniwala tayo sa isang bagay. At kumisay napakahirap iwanan yung dati mong karanasan, yung dati mong ginagawa, yung iyong habits. Kaya pinag-usapan natin noong Sunday, kailangan nating maging matyaga sa isa't isa dahil yun nga, binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon. Grace, di ba? Kahit hindi ka karapat-dapat na ikaw ay tawaging anak ng Diyos nang kinilala mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, kahit hindi ka pagganap na nagbago, ang turing niya sa iyo ay anak ka niya. At dahil anak ka niya, at meron kang mga pribileyo na hindi kayang matanggap ng iba. So you have liberty. So pinag-usapan natin lang Sunday sa Romans chapter 14, 1-12. Kailangan ating igalang, i-honor ang iba-ibang kalagayan at mga kagustuhan or preferences ng bawat isa. So ngayong Sunday, ipagpapatuloy natin ang ating pag-uusap tungkol sa sa topic na ito. Ating tatapusin ang aklat ng ang kabanatang 14 ng mga taga-Roma, chapter 14, at ating gustong maliwanag doon sa ating grace and liberty. Yun ang ating theme. Wala ditong naka-display, meron naman yata. Ay ating makita na hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili. At higit sa lahat, merong inaasahan ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga yung ating paalaala sa Romans 14:7-8, okay, nakikita ninyo siguro sa likod. Pwede bang bago kayo makatulog ay basahin natin ng sabay-sabay? Alright.
Okay, so 1, 2, 3. Yeah ba? So, yan. Honor the Lord. Honor the Lord. Belong to the Lord. So, lahat ng ating ginagawa, laging nakakaapekto sa atin at sa nakakakita sa atin, dapat ito'y magbibigay ng karangalan sa Panginoon. Kung totoo na tayo ay binago niya dahil sa kanyang biyaya, ang ating focus ng ating ginagawa ay ibigay ang karangalan sa Panginoon. Kaya nga, ang sabi natin, ang goal natin sa buwan na ito is to emphasize that God's grace covers all sins, but it is not a license to continue to live in sin. Ito'y hindi lisensya o ito'y approval na tayo magpatuloy sa dati nating ginagawa. We are all sinners, sabi sa Romans 3:23. But we are all forgiven. We are all cleansed by the blood of Jesus. Sabi niya doon sa Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of life, the gift is eternal life through Jesus Christ our Lord. So yun ang ating regalo na tinanggap. At syempre, pag regalo, libre para sa atin, pero may nagbayad at bumili noon at ang bumili ay ang ating Panginoon. So ngayong araw na ito, gusto kong balikan natin yung isa sa mga slides na aking pinakita noong nakaraan. Kailan ba natin talaga i-honor ang preferences o paano natin maigagalang ang mga kagustuhan ng ating kapwa o ng ating individuals, whether they are especially our brothers and sisters. Sabi dito sa ating pakiabansin pa. So kailangan when should you honor? Yan yun yung summary, pero yan. Okay, so when the preferences are not essential to salvation, ang ibig sabihin yung kanyang gustong pamamaraan ay hindi nakakaapekto sa talagang ibig sabihin ng ating kaligtasan, di ba? Ang ating kaligtasan ay regalo, kaya hindi ito hindi dapat natin i-credit sa ating mga ginagawa. Pangalawa, they do not affect the health of the individual, the spiritual, physical, and emotional. So, kapag ang ginagawa ng isang tao ay nakakaapekto sa kanyang kalusugan at ganoon din sa kalusugan ng kanyang espiritu at kung minsan nakakasama sa kanyang damdamin, dapat ay gumawa tayo ng paraan para mapalalahanin. Sabi nga ay, speak the truth with love. Okay? Sabihin sa kanyang totoo na may pag-ibig. And then number 3, when they do not affect the integrity of the church. Kung bakit ito ay nakakaapekto sa sabihin ng kabuuan o sa karangalan o sa integridad ng ating community, balahan lang natin. Pero kung nakakaapekto, kailangan nating we should be willing to remind the other person. Okay, so yan yung summary at merong ang evangelical movement ay merong sinabi, ito nga yung dito sabi niya, pakiabante, in essentials, unity, in non-essentials, liberty, in everything, love. Every evangelical church ay naniniwala sa bagay nito. Ano yung essential? Yung paraan ng paligtasan. In non-essentials, yung mga habits ng mga tao. Yung mga nilang ginagawa, yung mga tradisyon na may kinalaman, kalimitan sa mga pagkain at inumin. At yun yung pinag-usapan natin ngayong araw na ito. Noong araw na linggo. So, kasi yun nga, tayong mga sabi natin, tinatawag natin tayo ay matured or magulang na o matanda na, kalimitan tayo naggugulat sa nakikita ng ugali o habits ng ating mga nakababatang kapatid. So, kailangang magkaroon tayo ng tawag na maayos. Kasi ang ating katulad na sinabi ni Pastor kanina, ang ating pagsasamahan ay merong isang very good na objective. Gusto natin ang bawat isa ay unti-unting lumago. Okay? Kaya lang merong ang tanong, bakit kung gusto nating lahat ay lumago, ito yung tanong natin. Ayun.
what hinders new believers to grow in his faith and relationship with the Lord? Okay? Ano ba yung nagmahad lang? Ikaw mismo, isipin mo ngayon sa mga sandali na ito. Ano ba yung dahilan? Kung bakit kung minsan, meron akong gustong gawin na atubili ako or parang ayoko ituloy. Kahapon sa aming small group meeting kina Kuya Dex Gaspar, ito rin ang aking introduction, sabi natin icebreaker. Ano ba yung bagay na alam mong tama na gusto mong gawin, pero parang hindi mo gustong gawin? Gusto mo na ayaw mo, di ba? Maraming bagay at nakakatuwa yung naging tanong, sagot nila. So ngayon, specifically, ang isang dahilan kung bakit kuminsan hindi tayo pantay-pantay ang hakbang at level ng paglago ay sapagkat hindi balanse tayo mismo sa ating ginagawa. Okay? So, I want to show a video na aking gustong maging, bago ko basahin yung ating mga text ngayong umaga. Panoorin natin ito. Ito ay isang stuntman na nagtumawid sa Grand Canyon sa Arizona, Colorado. Been there before. At napakataas ng lugar. Sabi ito 1,500 feet from the ground. And merong, hindi ko matandaan ko ilang distansya. So panoorin natin itong video at ating maging para nating guide sa ating pag-uusap ngayong umaga, si Nick Wallenda. Kanyang mga lolo at lolo ay ito rin ang kanatong gawain. At gusto kong ating panoorin at maging ating sabi nating ating reference, ating conversation. Okay, please show. You'll remember he crossed over at Niagara Falls last year in a dramatic and record-setting feat. Well, now he's done it again, except this time he walked 1,500 feet over a gorge near the Grand Canyon in Arizona late Sunday. No safety net, no harness, and high winds whipping all around him. Praise you, God. It was the pulse-pounding, heart-stopping walk of his life. Filled with words of prayer, Nick Wallenda put his life literally on the line Sunday night to be the first person to cross a gorge near the Grand Canyon. Help me to relax, Lord. With no safety harness, just his skill and balance, the 34-year-old inched his way across Hellhole Bend, an area known as the Little Grand Canyon just east of the Grand Canyon National Park. It's kind of hard to relax when you're 1,500 feet above a canyon. Wallenda was slow and steady, surviving on just a 2-inch wide cable, 1,400 feet long. That's more than a quarter of a mile, and 1,500 feet off the ground, higher than the Empire State Building. Winds are way worse than I expected. Battling winds of up to 30 miles an hour, there was no shortage of nail-biting moments. Jogging and hopping the last few steps, emotions flooded to the surface after Wallenda made history again. It took every bit of me to stay focused that entire time. After his big finish, the 7th-generation Flying Wallenda took a moment to honor his great-grandfather Carl, who died performing a similar stunt in 1973. He's a huge inspiration to me. I'm carrying on a legacy, and this is in my blood. It truly is. After 7 generations, it's in my blood, and it's such a huge honor to be able to carry on the legacy in a huge fashion like this. He's not done yet either, Robin. He says if he gets permission, he wants to do it right here in New York between Empire State Building and the Chrysler Building. Oh, I don't know if he's going to get that permission. But it's, again, like when we saw him with you in Niagara Falls. Okay. Siguro ay na-catch naman natin yung mga sinabi ng mga komentarista at mga nakikita. So he's doing what his father, 7th generation, has been doing. So that should impress us. Tayo rin, ang ginagawa natin ay ginawa ng mga nauna sa atin. Para sa akin, ako ay 4th generation Christian.
So yung ginagawa ko ngayon bilang isang ministro at lingkod ng Panginoon ay nasa aming dugo. Pero habang ginagawa natin ito, napakarami tayong nagiging, sabihin natin, challenges. Habang ginagawa mo ang tama, hindi lahat ay natutuwa. Habang ginagawa mo ang tama, merong, tulad ng napag-usapan natin, nahinggit. At kuminsan nga dahil sa pagbabago ng pamamaraan ng paggawa ng isang bagay, hindi naiintindihan ng iba ang ginagawa mo. So, ang tanong ay katulad ng 2 inches na dinadaanan ni Nick Walenda, meron tayong gabay. At ito nga ay salita ng Diyos. Kaya lang ang salita ng Diyos ay tinatanggap ng bawat isa sa atin sa iba-ibang paraan. At sa ating pagtanggap, kuminsan namin misinterpret ng iba. Kaya yung kanyang pole na daladala, yung hindi ko alam kung ano sa Tagalog, sa amin sa Cavite, ang tawag ay tikhin, na iniikot niya, ginabalanse niya, kapag siya'y mapupunta dito sa kabila, itutulak niya dito sa kabila. Pag naririto ang hangin, tinutulak siyang pumunta dito, gagawa siya ng paraan para manatili siyang nakatayo doon sa ibabaw. That's the challenge. Kasi kung ano ang sobra, sumobra ka ng pagbabalanse sa kabilang side, ikakahulog mo yon. Imagine 1,500 feet. Divided by 3, it's about, ilan yun? Mga 400 meters. Kalahating kilometro halos. Yung height at saka yung length. Sabi dito ay mahigit siya 12 minutes. Or so ba, naglalakad siya sa ganon. Ay iba sa atin, pumunta lang sa building na mataas, nahihilo. Wala ka pang binabalanse. So sa paghawak natin sa salita ng Diyos at sa pag-practice dito, kailangan natin ang balanse. Ang balanse na ito ay sa 2 bagay. Self-control at pagpananatili ng pagmamahal sa isa't isa. Pag wala tayong pagpipigil sa sarili, we will compromise the truth. At sa gusto natin na maging consistent, maging uniform ang bawat isa sa atin sa pag-apply ng katotohanan, kuminsan yun na nagiging dahilan ng conflict. Ang conflict ay hindi masama. It is the sign of a healthy church. Basta walang personalan. Diba? Diretso atakihin ang pagkatao ng isa't isa, kundi ituwid natin ang isa't isa. So, keeping freedom and grace balance. Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Paano natin yung ating kalayaan at yung sabihin natin yung ating pagmamahal sa Diyos ay magagamit natin ng tama. So, pag-usapan natin, meron na akong 3 points na gustong ibahagi ngayong umaga kung paano natin mababalanse ang ating kalayaan at yung pagmamahal natin sa ating kapwa-tao. So, basahin muna natin ang lahat ng ating mga talatang pag-uusapan ngayon. Romans chapter 14, 13 to 23. Tama ba? At basahin ko na sa wikang Tagalog, pero daron sa naka-display ay wikang Banyaga, English. Okay? So sabi sa New Testament, Pinoy version, para higit na maliwanag, sabi dito, kaya wag na nating i-judge o hatulan ang isa't isa. Instead, mag-decide na tayo na wag gumawa ng bagay na magiging dahilan para madapa o magkasala ang iba. So, anong objective? Maging maingat, wag magpasa ng judgment or paghatol or pagkondena sa isa't isa. Isipin natin yung ating sabihin, make up your mind, di ba? Na huwag maging hadlang. Kasi sabi sa Matthew 18, ang sabi doon kapag tayo ay nagiging katitisura ng iba, mas mabuti pa sabi, kumuha ka ng lubid at ng batong mabigat
at itali sa iyong leeg, pumunta ka sa gitna ng dagat at ihulog ka doon. Bakit sa gitna doon? Kasi malalim. Tumalon ka dahil ikaw ay naging dahilan ng pagkatisod ng iba. Pero isipin natin mabuti yung idea na yon. Hindi ganun kasimple. Kasi sometimes your good intentions are misread. Sometimes yung mabuti mong layunin para tulungan ang iyong kapwa ay hindi nila nakikita sa ganung parang. Kaya yun ang mahirap. Kasi sabi doon sa ating unang pinag-usapan, dalawang klase ang mananampalataya, the strong and the weak. The strong is liberal, malaya. The weak is legalist. Ano ba yung legalist? Bawal ito, bawal yan, kaya huwag mong gawin ito, huwag mong gawin yan, huwag mong kainin ng ganito, huwag mong kainin. Pagka pumunta doon, dito lang. That's the weak in faith. May paliliwanag ko kung bakit. Kasi sa kanyang karanasan, sa kanyang pinagdaanan, ang sabi niya, tinalikuran ko na yon. Tapos ikaw na malakas na, dahil kaya mo nang i-handle ang mga sitwasyon na ganon, ay makikita ka niya. Dati akong alcoholic. Dati akong addict. Mas makikita ako ng isang kapatid na patuloy pa rin umiinom, na ako'y tinutokso dahil napakasarap para sa akin yung bagay na yon. Pero alam kong hindi nakakabuti sa akin yun, hindi sa aking kalusugan, sa aking testimony. So, ang tanong, iinom pa ba ako? So, dalawang klase, isang malaya at isang mahina, isang strong, isang weak. Sa kanila, isang hentil, isang Hudyo. And sa ating panahon ngayon, maaaring iba-iba rin ang pinanggalingan natin. Merong lumaki sa simbahan. Ito na, Sunday school student. Lumaki. Meron namang nakarinig lang ng ebanghelyo noong siya'y nasa kolehiyo o nasa trabaho. Na meron siyang mga bagay na ginagawa. Yung isa curious naman, yung Sunday school. Tas, problema ko nga ito noon eh. Kasi ang ganda ng testimony mo, pero hindi ko naintindihan dahil hindi naman ko naranasan yan eh. Di ba? So, it's just no meaning for me. But to the person na nakaranas ng galing doon, masyadong malalim ang kahulugan ng ginagawa na yun. So, what should we do? Okay? So, gusto kong unang isuggest sa bawat isa sa atin na kailangan natin talagang maximum tolerance. Bukas may rally, kailangan dito maximum tolerance. Kasi meron talagang mangiinis. Meron akong kaibigan na talagang kasama sa first quarter storm. Alam ni Kuya Emil to. Di ba? Mga panahon namin ito sa kolehiyo. Sabi niya talaga na mga objective namin ay hamunin yung mga militar para saktan kami. Dahil kapag sinaktan kami, meron na kaming dahilan at may tuturo namin na inaapi kami. It's the same thing sa church. Na kung minsan dahil sa ginagawa mo, alam mo namang ito'y walang masamang layunin, pero ginagamit ng kaaway para ikaw ay hatulan at sirain ang iyong paninindigan. So, gusto kong ating pag-usapan. Ano ba yung mga patakaran o principles? Nawawala lagi. Principles for keeping freedom and grace balance. Number 1, babasahin natin yung back text mamaya, accept that nothing is clean or unclean by itself. Kasi sa kanila noon, merong araw na banal, merong pagkain hindi banal, ba? Yung sa mga kosher at iba pang bagay. Para sa mga Hudyo, hindi dapat ginagawa yon. Pero sa mga hintil, wala namang problema doon. Kasi kahit anong pwede nating kainin, pwede naman. Kasi sabi nga rin naman sa mga Hudyo, sabi niya, basta nagpapasalamat. Okay? So, natin bibigyan ng mga example, maraming example. Pero ito ay hindi lamang tungkol sa
pagkain. So, accept that nothing is clean or unclean by itself. Sa basahin natin yung sinasabi dito, verse 14. Sa verse 15 pala, hanggang 15 to the following. Dahil sabi dito sa verse 14, dahil sa pagkaisa ko sa Panginoong Jesus, I am convinced, sabi niya, na alam ko na at sigurado ako na walang pagkain na natural na marumi. Okay? Pero kung iniisip ninyong marumi ang ibang pagkain, magiging marumi ayon para sa inyo. Kung nasasaktan ang kapatid mong marumi nga ayon sa inyo, kung nasasaktan ng kapatid mo dahil sa kinakain mo, hindi ka na nagpapakita ng pagmamahal. Huwag mong hayaang mapahamak ang isang tao dahil sa kinakain mo, kasi namatay si Christ para sa kanya. Kaya ang consideration mo, namatay si Jesus para sa kanya. Kaya huwag mong hayaang sabihing masama yung bagay na ang tingin mo ay mabuti. Okay? Easier said, but difficult sometimes, kasi tayo nga ay produkto ng ating mga karanasan. So, pero sabi dito, walang bagay na marumi by itself. Kaya lamang ito, nagiging marumi ay dahil sa pagtingin mo. Isang halimbawa, yung mga larawan na ginagamit ng iba para sabi niya para ma-enhance ang pagsamba ko sa Panginoon. By itself, wala namang masama doon, di ba? Kasi nga lang ba, larawan ng misis ko, gusto ko siya laging nakikita, nilagay ko sa frame. Diba? Para naalakita ko na nakabantay siya sa akin, nakatingin. Okay? So, walang masama doon. Okay? Ang problema doon, kapag sinagsimula na ako na lahat ng sinasabi niya, dahil siya ang misis ko, yun na lang ang ginagawa ko. Siya na ang aking idol. Diba? Kung sabi niya, talon ako. Ha? Lakad ako. Talon, ikamamatay ko. Talon pa rin ako. Di ba ako minsan ganun? Ayong, sabi natin, extreme ang illustration. Pero kung minsan meron nga tayo mga ginagawa na hindi natin naiintindihan. Paulit-ulit kong illustration ito na lalagpasan na yung Pasko. Pero nagamit ko ito sa aming opisina rin. Merong mga kagwalian tayong minana sa ating mga nauna sa atin. At uulitin ko yung istorya. Merong isang manugang na kasama yung kanyang biyena na naghahanda para sa Pasko. Pasko may hamon. Masarap ang hamon pagka nilagyan ng pineapple at binake mo muna uli. Diba? Bago mo kainin. So, nag-o-observe yung lalaki sa kanyang may bahay at nakita niya yung dulo noong hamon ay kanyang pinutol. Medyo kuripot yung lalaki. Mahal eh. Ano yung pangalan yung... ano yung ham na masarap na... Excelente. Ay, pinutol yung dulo. Tapos tinapon. Sabi niya, sayang. Bakit mo ginawa yan? Sarap-sarap niyan eh. Sabi ng may bahay, si mami, pagka ginagawa yan, pinuputol yung dulo. Okay? So, pinuntahan niya ng biyenan. Tinanong, bakit po pinuputol yung dulo? Sayang yung dulo ng hamon. Sabi ng nanay, yan din ang ginagawa ng nanay ko, di lola ng lalaki. Okay? So, salamat at buhay pa yung lola. So, dahil hindi mapakali, dahil kuripot nga, sayang na sayang yung kaprasong ham. Sa halip na kanya makakain, nakain ng aso, excelente, ang sarap. Okay? So, libreng advertisement. O, ngayon, punta siya sa biyenan niyang lola. Sabi ng lola niya, kasi ang liliit ng oven namin noon, kaya pinuputol. Okay? So, mayroon tayong conclusion kung minsan sa ginagawa ng ating kapwa-tao na hindi naman pala tama
Dahil iba ang sitwasyon noon at iba ang sitwasyon ngayon. So that's what we are talking about here. Kaya nagiging marumi o hindi dapat ang isang bagay dahil nothing is unclean by itself. Kapag binigyan natin ng attribute o kapangyarihan o katangian yung isang bagay na ating nakikita. Tulad ng isang larawan, isang kaprasong kahoy o kaprasong kristal o iron. Pag ginawa natin itong shape ng isang tao, pagkatapos doon tayo hihiling. Sabi nga sa Isaiah chapter 44, kung di ako nagkakamali, pumutol ka ng isang tao, isang puno. Pinrepair mo ito. Yung isang bahagi ay ginawa mong furniture. Yung isang bahagi ginawa mong bangka. At yung natitirang mga sanga ay yung sinye para magiging isang tao. At pagkatapos ay doon ka nananalangin. Doon sa kapirasong sanga ng puno. At sasabihin mo sa kanya, kailangan kita, ikaw ang tumulong sa akin. Ang sabi sa Isaiah, hindi ako may sabi nito. Anong kahangalan ang ginagawa mo? Pero sa isang bagong mananampalataya, dapat hintayin natin na maintindihan na yung bagay na kanaliguran niya ay talagang kasalanan. Subalit, patience ang kailangan. Kaya yung freedom, malaya tayo, kaya din natin gawin. So, ano pa yung sinasabi sa verse 17? At so, walang bagay na marumi o mali. Nagiging mali lamang ito kapag yung application at yung tamang tingin sa bagay na yon ay binabago natin at pinapalitan ng ibang bagay. So, pangalawa, na principle na gusto kong makita, yun nga, true Christianity is not found in external matters, but in attitudes of the heart. So sa verse 17, kung babasahin natin, sabi niya, nakalagay dyan sa ating screen, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, sabi sa wikang Tagalog, kasi ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain at inumin, tungkol sa tama, payapa at masayang pamumuhay. Sabi niya, it's about righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and receives human approval. Now, we are in a fasting period. Ito ang gusto natin na magkaroon ng approval sa ating Panginoon ng ating gagawin. Subalit, ano yung bagay na sigurado nating i-approve niya? Yung bagay na nanggaling mismo sa Kanya. Di ba? Alam natin siya ay matalino, omniscient, omnipresent. Kaya kapag ang isang bagay ay galing sa Kanya, sigurado, tama yun. So, gustong nating makita na ang tunay na pagiging lingkod ng Panginoon ay hindi tungkol sa mga bagay na nasang kalupaan o sa ginagawa ng tao. Sabi dito sa 18, mag-effort tayong gawin. 18 pala, kung ganito ka mag-serve kay Christ, mapapasaya mo ang Diyos at nire-respeto ka ng ibang tao. Okay? Kasi kahit anong mangyari sa atin, di ba? Kung minsan, anong bang gawin natin, yung iba ile-label tayo ng mga tagalabas na parang, sabi nga ay corny ang ginagawa nila. Parang katawa-tawa. Pero sa atin na nakakaintindi, alam natin hindi corny, hindi katawa-tawa. But pagka tayo mismo dito ang nagkakaroon ng iba-ibang kahulugan sa nakikita nating isang bagay, doon nagsisimula yung out of balance ang ating lakad. Diba? Kaya siya binabalanse nga natin. Okay? So, kailangan makita natin. So, accept that nothing is clean or unclean by itself. And number 2, true Christianity is not found in the external matters, but in the attitudes of the heart. Sabi sa Proverbs 18:19, a brother offended is harder to be won than a strong city.
ang tao raw na isang kapatid na offended sa Tagalog, nainis, ay mas mahirap na matulungan o mapagtagumpayan kasi isang malakas na lungsod. Sabi sa Matthew 18:6, na sabi ko na ito kanina, sabi doon, if anyone causes one of these little ones, ibig sabihin children, at saka sino pa, children in faith or children as biological children, sabi niya, those who believe in me to stumble, it would be better for them to have a large millstone hung around their neck and be drowned in the depths of the sea. Nabanggit ko na ito kanina. So makita natin dito, ang isang importanteng titingnan, ano bang magiging effect ng gagawin natin sa kapatid natin, dahil yun nga, laging yung attitude, di ba? Ang attitude ay nagiging, what we call, belief. Ang belief ay nagiging habit, at ang habit ay nagiging character. At ang character is your reputation. But we should protect our reputation before God and before men. Okay, so lastly, gusto kong makita natin na third principle kung paano natin gagamitin ang lahat ng ating mayroon tayo. Freedom must not limit or hinder the purpose of God. Ang importante sa atin, managawa natin ang yung layunin at pakay ng Panginoon. Sabi sa ating sa verses 20 to 23, huwag mong hayaan na masira ang ginawa ng Diyos dahil sa pagkain, pero maling kumain ng kahit na ano, kung yun ay magiging dahilan para magkasala ang iba. Siguro na kailangan explain yan, di ba? Mabuting wag nang kumain ng karne, uminom ng alak, o gumawa ng anumang bagay na magiging dahilan para magkasala ang kapatid mo. Ikaw at ang Diyos lamang ang dapat, okay, makaalam ng paniniwala mo tungkol sa bagay na ito. Okay? Sabi ng iba, di pwede pala namang in private, itago mo. Di ba? So, kahit na ako ay, basta wala nakakaalam, ay pwede. Hindi ito ang ibig sabihin ng Panginoon. Kasi sabi niya, walang lihim na hindi nahahayag. Diba? Sa kalimbawa, ikaw ay nagkaroon ng addiction. Yung addiction mo naman, hindi naman nananatili na habang ikaw ay, alam mo ito? Gumagamit noong bagay na kinaadikan mo. Diba? Sa halimbawa ay alcohol o kaya ay drugs na pag-usapan na natin. There will be evidences later on na gumagamit ka ng bagay na yon, di ba? Amen? So, hindi mo pwedeng itago. So, kahit na itago natin na isang bagay dahil sabi wala namang ibang nakakaalam, dahil ang addiction is a habit that numi-increase ang tolerance, di ba? Kasi katulad nga ng alcoholism, nagsimula ka sa isang shot, napalitan ng isang bote, napusan ng isang case, hanggang hindi ka na makapagtrabaho ng hindi ka nakainom. So yun yung kaya yung malaya ka dahil lahat naman ng ibinigay ng Diyos ay sabi nating malaya mong gamitin. Kaya lang kung ito'y makakasama sa kalusugan ng personal mong katawan at sa testimony mo bilang anak ng Diyos, sinasabi dito sa atin ni Apostol Pablo, na huwag nating pagpilitang gawin. Sabi sa verse 23, pero kung nagdududa, yan nakalagay din dyan, sa isang tao, ang isang tao sa kinakain niya, nagkakasala siya kasi ayon sa paniniwala niya hindi ayon sa paniniwala niya ang ginagawa niya. Kung labag sa sariling paniniwala o sariling konsensya ang ginagawa ng tao, kasalanan 'yon. So live up to your conviction. Kahit may nakakakita at kahit wala, kapag ang naniniwala ka ng isang bagay ay tama o isang bagay ay mali,
panindigan mo ang pinaniniwalaan mo. Amen? Huwag kang magpadala sa peer pressure. Kasi ang tunay na matalino at ang tunay na may paninindigan ay yung tao na hindi nadadala sa buyo ng iba. Kasi meron tao na ginagawa ang isang bagay dahil ginagawa naman ang lahat. Pero at tandaan natin, kahit ginagawa ng lahat, pag ito ay labag sa kalutusan ng Panginoon, kasalanan pa rin. At sasabi nga dito, kung ikaw mismo, alam mong mali yun, pero dahil gusto mong pagbigyan ng iba, sabi ay, nagkakasala ka. Amen? Simpleng principle, pero kung bisa napakahirap ipamuhay. Kaya nga dito sa bandang uli, ang sabi sa atin, Panginoon, sabi niya ay, ikaw at ang Diyos ang dapat na nakakaalam nito, hindi ayon sa iyong ginagawa, at higit sa lahat, kailangan makita natin na, yun nga, lalo na sa panahon na ito, na tayo ay nagpa-fasting, the Holy Spirit will enable us to do what is right. So, anong ang ating aplikasyon o paano natin gagamitin ang mga bagay nito? I have listed three things to maintain balance between our freedom and our love for others. Number one, be sensitive to people's reaction, to possible reaction, and graciously adjust your behavior. Accordingly, sa wikang Tagalog, maging sensitibo ka sa pwedeng mangyari kung gagawin mo ang isang bagay at ayusin mo ang iyong kilos accordingly, ayon sa nararapat. So we are no longer living for ourselves. Ang totoo nga, sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, di ba tayo binago na ng Panginoon, tayo hindi nabubuhay sa ating sarili. Di ba? A new creation, new creature. Nabubuhay tayo para sa Panginoon at para sa iba. So yun ang number one application na gusto ko makita natin. Be sensitive. Isipin mo, wala namang mali dyan, kaya pagka makakasira sa pananampalataya at makakaapekto sa ugali ng iba, adjust ka sa kanila. Yung pinakamahina ang magiging adjustment mo. Sabi natin, masyado namang hindi fair. Bakit ko gagawin yung bagay na alam kong tama pero hindi makakasama sa akin? It's because you're no longer living for yourselves. Diba? Katulad ni Jesus Christ, diba? Sabi niya, ayaw ko sana ito, Lord. Pero dahil sinabi mo at itong kalooban mo, gagawin ko to. Sabi niya sa prayer niya sa Gethsemane. Number two, carefully examine your matters of conscience. Magulang ng Arya pa. Your matters of conscience and be clear about moral issues. Diba? Carefully examine the matters of conscience. So, kasi number three, remember that your conscience does not stop growing. It gradually changes over time. Natuturuan ang budhi. Di ba? Yung hindi mo kayang tanggapin, later on makakaya mo na dahil tumigas na ang iyong budhi. Tanong, may konsensya ka ba? Sabi mo sa tanong mo sa katabi mo. May konsensya ka ba? Tapos sunod mo, bakit ginaganyan mo ko? Ba't ginaganyan mo ako? Diba? Alam mo, yun ang pinaka-importanteng conversation. Kung meron kang gagawin, tanungin mo muna ang kapwa makakakita ng ginagawa mo. Okay lang ba sa'yo? Pag sinabi niya hindi okay, don't do it. Sinabi niya okay lang, then do it. Pero siguraduhin mo sa sarili mo na alam mo na tama yung gagawin mo. Pero kung wala kang kapayapaan, lagi kang galit na galit, lagi kang parang merong dalang pasanin, habang ginagawa mo hindi ka masaya. Dahil alam mo, meron nasasaktan, merong natitisod. Ang sabi sa atin ng Panginoon, change. Along the way, meron kami pinag-uusapan uli ng aking may bahay. Relate ko rin sa inyo. Ewan ko, narinig nyo na ang pangalan ni Charles Spurgeon. Diba? One of the great British preachers.
Meron siyang kaibigan na isang pastor na hangang-hanga sa kanya. So, naghanap ng paraan yung pastor na ito na hanga sa kanya, nakipag-usap para magkita sila. Tapos, nagkaroon ng pagkakataon, pagbukas ng pinto sa kwarto ni Charles Spurgeon. Si Charles Spurgeon may tabako sa kanyang mga labi. Tabako ni hit-hit, di ba? Hindi sigarilyo, tabako, walang filter. Preacher yon. Sa linggo, magdadala rin ako ng tabako. Now, okay, ito ang pakinggan natin. So, dahil mahal ng pastor, yung kanyang pastor din, si Charles Spurgeon, sabi niya, sana pastor, tigilan mo na yan. Okay? Tapos, napansin noong ni Charles Spurgeon, ang laki ng tiyan noong pastor. Sabi ni Charles Spurgeon sa kanya, pag tumigil ka na sa iyong katakawan, titigil rin ako sa aking pagsisigaro. What I am saying is this, napaka-importante na we watch over each other. Amen? Yung accountability natin sa isa't isa. Yung isa, addiction. Yung isa, gluttony. Parehong mali. Pero dahil sila'y nagkasundo na tulungan nila ang isa't isa para ituwid yung alam nila, nahihirapan silang pigilin na mali. So, ang tanong, sino yung accountability partner mo? Siguro one of the things na pwede nating ipag-pray sa taon na ito habang tayo'y nagpe-prayer and fasting. Give me, Lord, a partner who will correct me when I'm wrong. Okay? Pwede bang pag-isipan at maghanap tayo? Somebody who will check our behavior, somebody who will help us go better. Kasi hindi pa nga tapos ang Diyos sa bawat isa sa atin. Meron pang magagawa. Meron pa tayong mararating. Nobody is perfect, but God wants us to be perfect. We cannot attain that through ourselves. We can help achieve that through submission to the Holy Spirit and asking somebody to watch over us. Of course, dapat magkasundo kayo. Of course, ang pinakamaganda dyan, somebody closest to your heart. At kung wala naman na iba, hanap tayo. Okay? Pwede ko bang asahan na gagawin natin ito, hanap tayo? And you will make a covenant with that person. Bro, kahit saan naroon ka, pag-pray mo ako, higit sa lahat, pag mali ako, diba? Kurutin mo ako. Sampalin mo kung kailangan, batukan mo kung kailangan, basta simula kailangan yung sense ko ng tama ay maibalik. Pwede ba mga kapatid? Ako meron dalawa, okay. Yung iba, naghahanap pa. Good. Pwedeng asawa. Pero pag hindi kayo nagkakasundo sa ibang bagay, hanap ka na iba kasi baka away lang ang mangyari. Pero asawa mo pa rin. Should be somebody siguro na kasi talo na kami dyan di ba Kuya Mike? Talo tayo pagka-asawa. Kasi baka yung larawan niya, sasambahin na rin natin.
So, sa pagkatapos, it's absolutely clear that God has called you to a free life. Make sure that you do not use your freedom as an excuse to do whatever you want to do. Submit to the Holy Spirit. By doing so, you can experience the joy of true freedom. Balikan natin si Nick Walenda. Kasi along the way, wala siya ibang ginagawa kundi, Lord, help me, guide me, protect me. Lord, be with me. It's the same thing. Kahit meron ka ng special partner o yung accountability partner, you are looking at the Lord and not at each other only. Amen? Kasi kung minsan sila maliligaw, at yung mali na ginagawa mo, ginagawa pa rin niya. Hindi mo siya maaasahan na yung maling ginagawa mo, itutuwid niya dahil parehas kayo ng pinaniniwalaan. Kaya maganda yung hindi ka, sabi natin, hindi mo mababali na siya ay alam ang katotohanan at higit sa lahat, bigyan mo siya ng karapatan na itama. At kung hindi kayo nagkakasundo, then go to the Lord or go to another authority. Ba? Ang ating responsibility. Sabi ko nga kahapon sa aking mga kasama sa opisina, sa lahat ng ginawa ko, siguro hindi niyo ako nakitang umiyak noon tayo magkakasama. Naiyak ako sa galit sa inyo, pero hindi niyo nakita. Pero nang tanggapin ko ang responsibility na ito, sa harap ng kongregasyon, sa harap ng aking mga kasama, kumisa naiiyak ako. Hindi dahil sa awa sa aking sarili, pero kumisa kasama na yon. Pero doon sa panghihinayang sa kaluluwa na nagtutumigas at gusto ang sundin ng sarili niyang kalooban. I know you are being changed. And I'm trying my best to be patient with all of you. Because the Lord loves you and I love you all. Hindi ko kayang iparadama na individually pero naririto ako. Anytime you need me to you ask question at sa abot ng aking makakaya, I promise the Lord and I promise myself to be available, to listen, and to help you think. I do not have the answers, but if we think together, then we can arrive at the proper solution. So mga batid, tandaan, mahalin natin ang isa't isa, pigilan natin ang ating sarili, higit sa lahat, balikan ko yung sabi, honor the Lord, because you belong to the Lord. Amen. Let's pray. God and Heavenly Father, madaling pag-usapan, madaling sabihin. But Lord, without your Holy Spirit, hindi namin kayang gawin. So Lord, as we pray and fast these weeks, give us the desire and the power to be changed by you and to live for you and you alone. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon.